Good morning mga ka-hunter. Okay, day 15. Inagahan natin ang paso ngayong araw para pilitin natin matapos tong project natin, okay? Sana kaya natin tapusin ngayon. Ngayon, kahapon, iniisip ako dito sa part na to kasi wala sa eskwela kasi itong pader. So, simula doon, makapal, papanipis to ng eskwela natin. So, sa halip na mag-tiles tayo doon sa ibabaw, ang gagawin natin dyan is maghahalo tayo ng apat na klase. Buhangin, simento, adhesive, tapos yung ating seal-proof. Para yung ibabaw niya, kahit na naka-landscape, hindi papasukin ng tubig dahil may waterproofing, okay? Pero yung part na yan, itatiles natin yan. Ito hindi. Kasi baka pamaya, pag ginamitan natin siya ng hammer, yung tiles, impact, dito magkaroon ng problema sa pader. Baka lumayo siya. Baka magkaroon ng cracking yung pader kasi hardiplex to eh. So, sa halip na yun ang gawin natin, lalagyan na lang natin siya ng apat na klase ng halo. Okay? Na hindi tatagos yung tubig. Tapos, tatapusin na natin to. Ayun naman yung mahirap na part, yung kabila naman. So guys, sana tapusin nyo tong video to, day 15. Maraming salamat. Ito na mga ka-hunter, natapos na natin tong part na to. Hanggang doon sa dulo. Yan, diretso yan. Kasi nagtansi tayo kanina. Ngayon, tinanggal na natin yung tansi. Kung mapapansin nyo, yung dulo, halos 2.5 inches lang yan. Ang ginamit nating suroho dyan is yung pangpader. Kasi sayang naman, kung magbibiyak tayo ng halos 2.5 inches doon sa bago, ang dami namang pinagtabasan nung kulay green. Diba? Sayang naman. Baka pamaya kapusin pa tayo sa puti pag gano'n ang ginawa natin. So, tinanggalan natin yung tansi niya. Kung gusto niyo ng ganito itong idea guys, ganito lang ginawa kong pamamaraan dyan. Ayan. Ilagyan ko lang bilog. Tapos itong dalawang haba na yan, yan yung inipit ko sa tiles. Doon siya galing sa kabila. Okay? Para maiwasan natin yung pagbubutas ng semento. Kasi kaya nga tayo nag-waterproofing tapos bubutasan mo. Kaya ganito ang ginagawa kong style. Tapos clip lang dito sa mismong pintuan. So kung gusto niyo ng ganitong idea, pwede naman nasa sa inyo kung gagayahin niyo. Okay? At least may binigay akong tip sa inyo. Ngayon, natapos na natin tong straight na to, dito naman tayo i-next natin tong part na to. Okay? Etong side na to. Ngayon, may mga tira pa tayong semento. Ngayon simulan natin to kasi baka matuyo. Okay? Sana tapusin nyo itong video to. Maraming salamat guys. Day 15 to. Sana may napupulot kayong aral sa video natin. So yun nga mga ka-hunter. Ayan, nakita nyo, natapos na natin din yung side na to. Nilinisan na rin natin. Kung makikita nyo yung part na yun, ayan o, yung pinakadulo. Naka-slant yan, pa ganyan. Tapos simula doon, naka-level papunta rito. Pero kung hindi sana nandito ang drainage, hindi sana ganyan ang gagawin kong level. Sana isang way na lang papunta doon, tapos bagya na lang papunta doon. Kung doon sa banda na yun yung drainage. Kaya lang nangyari, nandito kasi ang drainage, hindi na natin to binago. Nagtaas tayo doon, pati sa gilid, inislanting natin siya para ang tubig niya papunta lang dito sa gitna at papunta rito. Yan. Okay? So, para hindi na siya maistakan ng tubig sa gilid, naka-slanting na yan. Pero dito sa part na to, hindi pa masyado. Pagpapadating na doon sa dulo, naka-slanting na yan. Para lahat ng nandun sa part na yan, saka dito, ang bagsak dito sa area na to. Ngayon, guys, ang ano nga pala natin dito is hindi natin siya gagamitan ng grout. Ang gagamitin natin sa kanya is ito, silicone sealant. Bakit ito ang gagamitin ko? Kasi ang grout, kadalasan, pag nababad sa tubig, is na sumasama na siya. At madalas, may kasama, nagbibitak na din. Ito kasing sealant, para itong rubberize, mas makapit siya kaysa dun sa grout. Kung mapapansin mo yung mga lumang banyo, halos bakbak na ang grout nun. Hindi katulad nitong ilalagay natin na silicone sealant. Mas matagal ang ano nito kasi para itong pandikit. Okay? So, tapos na natin to guys. Dito naman tayo. Tingin ko hindi natin matatapos ngayong maghapon. Kasi, eto na yung pinakamahirap na part. Na, tuyo itong part na to, eto hindi. Hindi natin to pwedeng tapakan. So,
So kailangan natin to guys na matuyo muna bago natin to ituloy. Wala tayong magagawa kung hindi mag last day pa bukas. Kasi wala na tayong gagalawan. So may natitira pa tayong halo. Lalagyan na natin tong part na to. Okay? Pero bukas at least medyo malawak na gagalawan natin kasi tuyo na tong part na to. Or dito na lang sa side na to ang kulang. Okay? Maraming salamat guys sa panonood ng ating day 15. Ilalagay muna natin tong isa pa rito. At sana hanggang matapos, huwag kayong bumitaw. Okay? So ayan na mga makahandar. Nakikabit na natin to hanggang dun. Pinaspasan na natin. Pero hindi pa rin natin natapos ngayong day 15. Pero sure naman, kapraso-kapraso na lang. Oh. Bukas, tapos siguro 100% ako, tapos na yan. Kaya makikita nyo, nilatagan ko siya ng karton. Para kung pupunta ako doon sa side na yun, is hindi na madudumihan yung tiles. Kasi magdodoble-doble linis tayo pag hindi pa tayo nagsapi ng ganyan. So bukas, madalihin na tayo makakagalaw bukas kasi tuyo na to, tsaka yung part na yan, puro gilid na lang tayo. Madali na tayo makakilos bukas. Kasi kanina, ang hirap. Kasi gawa ng bowl na to, kung tutuusin, dapat nga, yung bowl, hindi ganito dapat ang posisyon yan. Kita nyo yun, no? Dapat ang paliguan doon nakaharap, doon papunta doon. Anong nangyari, pag nakatalikod ka, matutumbok mo pa yung gripo na yun. Okay guys? Yan, natapos na natin, oh. Konti-konti na lang, puro siroho na lang. Tsaka yung 2 piraso doon. Okay, puro gilid na lang tayo. Tapos na to bukas, mga kahunter. At salamat mga kahunter sa panonood ng ating day 15, last day bukas. Sasabayan na natin ang paglilinis dito sa apartment. Pagkatapos na maaga nating matatapos to bukas, okay? Maglilinis na tayo, marami tayong tatanggalin. Ayan, ang dami. Hindi natin yan, alam ko saan natin itatambak yan. Kasi hindi naman inahakot yan ng basura. Okay guys, maraming salamat mga kahunter. Bye bye, day 15.